Alam mo ba na may mga simpleng paraan para palakasin ang utak mo na hindi tinuturo sa eskwela at hindi rin madalas pinag-uusapan? May mga habits at disiplina na kapag natutunan mo, kaya nitong baguhin ang paraan ng pag-iisip, pagdidesisyon at pagtanggap mo sa impormasyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 brain upgrades na maaari mong simulan ngayon. Mga bagay na baka ayaw talagang ipaalam sa'yo dahil mas malaya at mas matatag ang isip ng taong may kontrol sa sarili niyang utak. Number 1. Pag-detox mula sa digital overload. Kung mapapansin mo, halos lahat ng oras natin ngayon umiikot na sa screen. Pagkagising pa lang, cellphone agad ang hinahanap. Chine-check ang notifications, nag-scroll ng social media, at minsan bago pa tayo makabangon sa kama, puno na agad ang isip natin ng kung ano-anong impormasyon. At sa isang araw, ilang beses pa natin inuulit ito. Facebook, TikTok, YouTube, email, at kung ano-ano pang apps. Ang hindi natin napapansin, ang sobrang digital consumption ay parang mental junk food. Oo, busog ka sa content, pero hindi naman nakakatulong lahat sa utak mo. Ang epekto, mas maiksi ang attention span, mas mabilis kang mabagot, at mas mahirap mag-focus sa isang bagay ng matagal. Kaya kahit gusto mong magbasa, mag-aral o magtrabaho, napuputol ang atensyon mo dahil sa constant urge na i-check kung may bago sa phone. Kapag sinabi nating digital detox, hindi ibig sabihin itapon mo ang cellphone o iwasan ang internet habang buhay. Ang ibig sabihin lang nito ay intentional na pahinga mula sa sobrang screen time. Halimbawa, magtakda ka ng oras sa isang araw na hindi mo gagalawin ang phone. Pwedeng 1 oras sa umaga o 2 oras bago matulog. Sa panahong yun, pwede kang magbasa ng totoong libro, pwede kang maglakad sa labas o makipag-usap ng harapan sa tao. Ano ang nangyayari sa utak kapag ginawa mo ito? Una, bumabalik ang natural na rhythm ng isip mo. Kung dati, laging overstimulated ng notifications at endless scroll, ngayon, mas natututo itong mag-relax at mag-focus. Pangalawa, mas nagiging creative ka. Kasi kapag wala kang hawak na gadget, mapapansin mong mas madalas ka nag-iisip ng malalim, mas lumalabas ang imagination, at mas nagkakaroon ng clarity sa mga desisyon. Relatable, di ba? Ilang beses mo na bang sinubukan mag-aral o magtrabaho, tapos maya-maya may notification ka, tapos sasabihin mo sa sarili mo, sandali lang, sisilipin ko lang. Pero bago mo namalayan, 30 minutes na pala ang nawala. Ito ang epekto ng digital overload. Parang unti-unti nitong kinakain ang oras mo at energy nang hindi mo napapansin. Kaya ang digital detox ay isang underrated pero napakalakas na brain upgrade. Kapag natutunan mong kontrolin ang oras mo sa screen, hindi lang lumalakas ang focus at productivity mo, kundi pati ang sense of peace mo. Mas nagiging present ka sa buhay, mas nakakapag-isip ka ng malinaw, at mas nararamdaman mong hawak mo ang oras mo, hindi cellphone mo ang may hawak sa'yo. Number 2, pag-practice ng deep work. Kung napapansin mo, sa panahon ngayon, parang lahat ng bagay mabilis at laging sabay-sabay. Habang nagtatype ka ng report, may biglang papasok sa notification sa messenger. Habang nag-aaral ka, biglang may nag-ring sa phone. At habang nanonood ka ng video, may iba ka pang binabasa o sinesearch. Ang tawag dito ay shallow work, yung laging hati-hati ang atensyon. Kaya kahit buong araw ka ng busy, pakiramdam mo, wala ka pa rin natatapos na sulit na gawain. Dito pumapasok ang konsepto ng deep work. Ito ang estado na nakatutok ka lang sa isang gawain. Walang istorbo, walang multitasking, at sobrang lalim ng focus mo na halos nawawala ka sa oras. Para itong flow state, pero mas intentional. Ikaw mismo ang nagtatakda ng oras at environment para makapagtrabaho ng buo ang utak mo. Engaging ito, kasi isipin mo, ilang beses ka nang nagplano na tatapusin ko na talaga itong project na ito ngayon, pero nauubos ang oras mo sa kaka-check ng phone, pakikinig ng notifications, o simpleng pag-scroll. Sa huli, hindi mo nagagawa ng buo ang trabaho kasi hati-hati ang isip mo. Kaya kahit busy, mababa ang resulta. Ang deep work ay parang pagtatanim. Kung araw-araw ay lilipat-lipat ka ng lupa
at hindi ka magtatanim ng isang buto ng seryoso, hindi ka makakaani. Pero kapag naglaan ka ng oras at tutok lang sa iisang buto, makikita mong unti-unti itong tutubo hanggang maging puno. Ganon din sa skills at knowledge. Kailangan ng focus time para lumago. Paano ito gawin sa totoong buhay? Simple lang pero challenging. Una, maglaan ka ng oras na walang istorbo. Halimbawa, sabihin mo, okay, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, walang cellphone, walang social media, puro pagsusulat lang o pag-aaral lang. Ikalawa, set up ang environment. Maghanap ka ng tahimik na lugar. Kung hindi maiiwasan, gumamit ka ng noise cancelling earphones o background music na hindi distracting. Ikatlo, mag-commit ka sa isang gawain. Huwag mong ihalo-halo. Kung magbabasa ka ng libro, yun lang. Kung mag-aaral ka ng coding, yun lang. Kapag tinutukan mo ito, mas mabilis kang matuto kaysa sa paunti-unti at sabay-sabay. Ano ang epekto nito sa utak? Una, mas lumalakas ang memorya at retention mo kasi hindi napuputol ang train of thought mo. Pangalawa, mas mabilis mong natatapos ang mga gawain dahil wala nang delay sa pag-shift ng atensyon. At pangatlo, mas nagiging meaningful ang ginagawa mo kasi nararamdaman mong buo ang effort at presence mo sa isang task. Relatable ito, lalo na sa mga estudyante at young professionals. Kung dati kailangan mong mag-aral ng isang chapter pero nauubos ang oras mo sa notifications, sa deep work, kaya mong matapos hindi lang isang chapter, kundi mas lalalim pa ang pagkaintindi mo. Kung dati kailangan mong gumawa ng presentation pero distracted ka, sa deep work, mas malinaw ang flow at mas polished ang resulta. Kaya masasabi natin, deep work ang sekreto ng mga taong tunay na nakaka-achieve ng extraordinary results sa ordinaryong oras. Ang mga authors, inventors, at innovators na hinahangaan natin, hindi sila palaging busy, pero marunong silang maglaan ng oras para sa focused work. Sa madaling salita, kung gusto mong mag-level up ang utak mo, hindi sapat na lagi kang busy. Kailangan mong matutong maging intentional at mag-practice ng deep work dahil dito lumalabas ang tunay na lakas ng utak mo. Number 3, pagkontrol sa dopamine. Napansin mo ba na kahit gaano karaming oras kang gumugol sa social media, binge watching o gaming, parang hindi ka pa rin satisfied. Lagi mong hinahanap ang isa pang video, isa pang scroll, isa pang notification. Ang dahilan niyan ay isang chemical sa utak na tinatawag na dopamine. Kung iisipin, dopamine ang reward chemical ng utak. Kapag may natanggap kang message, may nag-like sa post mo o nanalo ka sa laro, naglalabas ang utak ng dopamine. At yun ang nagdudulot ng pakiramdam ng sarap o satisfaction. Sa tamang dami, maganda ito kasi ito ang nagbibigay ng drive para magpatuloy tayo. Mag-aral, magtrabaho at magtagumpay. Pero sa sobrang dami at maling gamit, nagiging bitag ito. Relatable, di ba? Parang nagbabala kang mag-aral ng 2 oras straight. Pero bago ka magsimula, sabi mo, check ko lang saglit ang phone. Pagtingin mo, 1 oras na pala ang lumipas. Ang problema, hindi lang oras ang nawala, pati focus at energy mo. Kasi bawat swipe at click, may maliit na hit ng dopamine na parang kumakain ng atensyon mo. Ang tawag dito ay dopamine hijacking. Imbis na ang utak mo ay nakaprograma para ma-motivate sa mahalagang bagay tulad ng skills, relationships at goals, na-hijack siya ng mabilis na reward mula sa apps, games at instant gratification. At kapag masanay ka rito, mahirap nang mag-focus sa mahihirap pero mahalagang gawain tulad ng pag-aaral o career development kasi mas mabagal ang reward doon. Dito papasok ang brain upgrade na tinatawag na dopamine control o dopamine discipline. Ibig sabihin nito, ikaw mismo ang nagdidesisyon kung saan mo gustong i-invest ang reward system ng utak mo. Paano ito gawin? Heto ang ilang hakbang. Una, alamin kung saan ka nalululong. Social media ba? Gaming? Junk food? Aminin mo sa sarili kung ano ang madalas kumakain ng oras mo. Ikalawa, maglagay ka ng limit. Halimbawa, 1 hour lang ang social media sa isang araw. Kapag may disiplina ka rito, mas marami kang oras para sa meaningful activities.
Ikatlo, palitan ng healthy dopamine sources. Halimbawa, imbis na mag-scroll bago matulog, magbasa ka ng ilang pahina ng libro. Imbis na gaming buong hapon, subukan mong mag-exercise. Pareho ring nagbibigay ng dopamine, pero mas sustainable at mas maganda ang epekto sa utak. Ika-4, gamitin ang dopamine para sa goals mo. Kapag na-train mo ang utak na ma-excite sa progress ng isang skill, like matutong mag-gitara, o mag-code, o magsulat, nagiging mas malakas ka kaysa sa taong nakadepende lang sa instant gratification. Ang resulta? Una, mas mahaba ang attention span mo. Hindi ka madaling mabagot kapag mahirap ang isang gawain. Pangalawa, mas tumataas ang motivation mo kasi natututo kang magtiis at maghintay sa mas malaking reward. At pangatlo, nagiging mas free ka. Hindi ka na alipin ng cellphone, ng games o junk food, kundi ikaw na mismo ang may hawak ng remote control ng utak mo. Kung iisipin, parang ikaw ang nagiging master programmer ng sarili mong isip. Ikaw ang nagdidikta kung saan pupunta ang energy mo, imbis na apps at advertising companies ang gumawa nito para sa'yo. At dito mo mararamdaman ang tunay na freedom. Hindi lang physical, kundi mental freedom. Kaya masasabi natin, kapag marunong kang mag-control ng dopamine, hindi ka na madaling maligaw sa instant pleasures. Imbes, natututo kang mag-invest ng energy sa mga bagay na tunay na nakakapagpalago sa'yo. Number 4, pagpapalakas sa neuroplasticity. Narinig mo na siguro ang kasabihang, you can't teach an old dog new tricks. Sa madaling salita, kapag matanda na raw ang isang tao, mahirap na siyang matuto o magbago. Pero ayon sa neuroscience, hindi ito totoo. Kasi ang utak natin may kakaibang kakayahan na tinatawag na neuroplasticity. Ano ba ang neuroplasticity? Ito ang kakayahan ng utak na magbago, mag-adjust at mag-build ng bagong connections. Parang muscles ito. Kapag ginagamit at sinasanay, lumalakas. Kapag hindi ginagamit, humihina. Kaya kahit ilang taon ka na, may chance pa ring baguhin ang paraan ng pag-iisip mo. May chance pang palakasin ang memorya mo at matuto ng mga bagong skills. Relatable, di ba? Kung naisip mo na, nako, hindi na para sa akin yan. Bata pa lang dapat nagsimula. Ang totoo, pwede pa. Kung gusto mong matuto ng bagong wika, instrumento, o kahit technical skill, kaya pa rin ng utak mo basta bibigyan mo siya ng tamang challenge at practice. Paano lumalakas ang neuroplasticity? Una, exposure sa bagong karanasan. Kapag paulit-ulit lang ang routine mo, nasasanay ang utak sa iisang pattern. Pero kapag sinubukan mong gumawa ng bago, halimbawa mag-aral ng Spanish, sumubok ng bagong ruta pa uwi, o matutong magluto ng ibang cuisine, napipilitan ng utak na gumawa ng bagong connections. Ikalawa, pag-aaral ng bagong skills. Isipin mo ang utak parang hard drive. Kapag nagdadagdag ka ng bagong file, lumalawak ang storage at nagiging mas flexible. Ganun din kapag natuto kang tumugtog ng gitara, natuto kang sumayaw o mag-code, mas bumibilis ang learning capacity mo sa iba pang bagay. Ikatlo, pagtutok at repetition. Kapag inuulit-ulit mo ang isang bagay, parang binubuo mo ang daan sa isip mo. Sa una, parang maliit na trail lang sa gubat. Pero kapag lagi mong dinaanan, nagiging kalsada hanggang sa maging highway. Ganon din ang memory pathways. Mas mabilis kang matuto. Imbis na ma-stuck ka sa dati mong kakayahan, mas nagiging adaptive ka. Mas malakas kang makarecover. Kahit may pagkakamali o failure, natututo ka agad kasi flexible ang utak mo. Mas lumalakas ang creativity dahil mas maraming connections, mas mabilis mong naiuugnay ang magkakaibang ideya para makabuo ng bago. Isipin mo, dalawang tao na parehong nasa mid-30s. Si person A, paulit-ulit lang ang routine. Gising, trabaho, social media, tulog. Si person B, bukod sa trabaho, nag-aaral ng photography, nagbabasa ng iba't ibang genre ng libro, at natututo ng basic Chinese. Pagdating ng ilang taon, sinong mas matalas at mas adaptable ang utak? Siyempre si person B, kasi pinapagana niya ang neuroplasticity niya. Samantalang si person A, stuck sa parehong cycle, kaya mas madaling mabagot at mahirapang mag-adjust kapag may pagbabago. Paano mo maa-apply ito sa buhay mo? Maglaan ka ng oras sa bagong kaalaman.
Kahit 30 minutes a day lang ng pagbabasa o skill learning, malaking tulong na. Lumabas ka sa comfort zone. Subukan mo ang mga bagay na hindi mo pa ginagawa dati. Kahit simpleng pagbabago, malaking epekto sa utak. Gamitin ang utak sa malalim na paraan. Huwag puro passive consumption. Scroll, binge watch. Huwag palaging scroll, binge watch. Subukan ang active learning. Magsulat ka, mag-aral, mag-analyze. Ang mahalagang tandaan, hindi nakatali sa edad o nakasanayan ng utak mo. Ikaw ang pwedeng humubog dito. At kapag pinili mong palakasin ang neuroplasticity mo, mas nagiging buo ang tiwala mo sa sarili. Dahil alam mong kaya mong matuto, magbago at mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Kaya kung pakiramdam mo minsan huli na para sa pangarap mo, isipin mo ulit. Habang humihinga ka, may kakayahan pang magbago at lumakas ang utak mo. Number 5. Pag-practice ng mindfulness at meditation. Sa dami ng nangyayari sa paligid natin araw-araw, traffic, deadlines, notifications, bills, ingay sa social media, hindi na nakakapagtaka kung bakit ang dami sa atin laging stressed, madaling ma-trigger, at hirap mag-focus. Parang laging puno ang utak kahit wala ka namang aktwal na natatapos. Dito pumapasok ang isa sa pinakamalakas na brain upgrade na halos hindi tinuturo sa eskwela: mindfulness at meditation. Ano ang mindfulness? Simpleng salita, ang pagiging buo ang atensyon sa kasalukuyan. Ibig sabihin, kapag kumakain ka, ramdam mo ang bawat subo. Kapag naglalakad ka, aware ka sa bawat hakbang. Kapag may kausap ka, buong atensyon mo nasa kanya, hindi sa cellphone mo. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kasi sanay na tayo na hati-hati ang isip. Habang may ginagawa ka, iniisip mo na agad ang susunod o kaya inaalala ang nakaraan. Ang resulta, laging distracted, laging parang kulang. Ano naman ang meditation? Ito naman ang intentional practice ng pagiging mindful. Parang workout para sa utak. Gumagamit ka ng breathing techniques, visualization o simpleng pag-upo sa katahimikan para turuan ang isip mo na huminto. Para turuan ang isip mo na magpahinga at maging aware sa present moment. Kung sa katawan may gym para palakasin ang muscles, sa utak ang meditation ang gym para palakasin ang focus, emotional control at clarity. Isipin mo na nasa trabaho ka, biglang may deadline, may email at may kasama pang personal na problema. Natural, magpapanik ka. Pero kung sanay ka sa mindfulness at meditation, hindi agad magugulo ang utak mo. Hihinga ka muna ng malalim, i-assess ang sitwasyon at mas malinaw kang makakapagdesisyon. Ito yung pagkakaiba ng utak na sanay mag-react agad sa stress at utak na marunong mag-pause at mag-decide ng mahinahon. Ano ang epekto nito sa utak? Una, mas malakas ang focus. Kapag natuto kang kontrolin ang atensyon mo, mas kaya mong magtrabaho o mag-aral nang hindi nadadala ng distractions. Ikalawa, mas mababa ang stress at anxiety. Nakakatulong ang meditation na pababain ang cortisol, ang stress hormone, kaya mas relaxed ang utak at katawan. Ikatlo, mas mataas ang emotional intelligence. Hindi ka na basta nagagalit, hindi ka na basta natatakot o nadidepress ng walang kontrol. Natututo kang kilalanin at i-handle ang emosyon mo. Ikaapat, mas malinaw ang pag-iisip. Dahil hindi cluttered ang isip mo, mas mabilis kang makakahanap ng solusyon sa mga problema. Paano ba magsimula kahit beginner ka pa lang? 2 to 5 minutes a day. Hindi mo kailangang agad 1 hour. Kahit 2 minutes lang ng malalim na paghinga, malaking tulong na yan. Focus ka sa breathing. Huminga ka ng mabagal. Bilangin ang inhale at exhale. Kapag naligaw ang isip, ibalik lang sa hininga. Gawin mo itong routine. Halimbawa, bago matulog o pagkagising. Kahit maikli, basta consistent. Mindfulness sa simpleng gawain. Kapag kumakain, ibaba ang cellphone. Kapag naglalakad, pansinin ang paligid. Number 6, pag-rewrite ng limiting beliefs. Kung titignan mo, karamihan ng pumipigil sa tao para umasenso o matupad ang pangarap niya ay hindi talaga kakulangan ng talento o pera o oportunidad, kundi yung mga paniniwala na nakatanim sa isip mula pagkabata. Ito ang tinatawag na limiting beliefs o mga paniniwalang humahadlang. Ano ba ang limiting beliefs? Ito yung mga paniniwalang
parang invisible chains na nakatali sa isip natin. Halimbawa, hindi ako matalino. Mahirap lang kami, hanggang dito lang ako. Wala akong karapatan mangarap ng malaki. Hindi ako magaling sa math, kaya hindi na ako pwede sa ganitong trabaho. Ang problema sa mga paniniwalang ito, kahit hindi sila totoong absolute truth, pinapaniwalaan natin sila ng buong buo. At dahil naniniwala tayo, nagiging totoo sila sa buhay natin. Parang self-fulfilling prophecy. Relatable, di ba? May mga pagkakataon sigurong gusto mong subukan ng isang bagay. Mag-business, matuto ng bagong skill, o mag-apply sa magandang trabaho. Pero agad mong iniisip, hindi ko kaya, baka mapahiya lang ako. Kaya hindi ka nalang gumagalaw. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil pinaniwala mo ang sarili mo na wala. Paano i-rewrite ang limiting beliefs? Para itong pag-edit ng lumang programa sa computer. Kung mali ang nakasulat na code, kailangan mo itong palitan para gumana ng maayos. Ganito rin sa utak. Una, kilalanin ang belief. Ang unang hakbang ay awareness. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang madalas kong sinasabi sa sarili ko na pumipigil sa akin? Minsan kasi automatic na siya, hindi na natin namamalayan. Ikalawa, i-challenge ang belief. Kapag nahuli mo na, itanong mo, totoo ba talaga ito? Meron bang ebidensya? Halimbawa, sinasabi mong, hindi ako magaling sa math. Pero baka hindi ka lang tinuruan ng tama, o baka wala ka lang pasensya dati. Ibig sabihin, hindi absolute truth, kundi nakaraan lang. Ikatlo, palitan ng empowering belief. Dito papasok ang reprogramming. Halimbawa, mula sa hindi ako matalino, gawin mong natuto na ako ng maraming bagay dati, kaya ko ulit matuto. Mula sa hanggang mahirap lang ako, gawing kahit galing ako sa hirap, may kakayahan akong gumawa ng pagbabago. Ikaapat, ulitin at i-visualize. Hindi sapat ang isang beses lang. Kailangan mong ulit-ulitin parang affirmation hanggang sa pumasok sa subconscious at mas mabisa kung sasamahan mo ng visualization. Imagine yourself na nagtatagumpay at ginagawa ang bagay na akala mo dati imposible. Mas nagiging confident ka. Kapag alam mong kaya mong magbago, mas malakas ang loob mong sumubok. Mas bukas ka sa opportunities. Hindi mo na agad tatanggihan ang chance kasi hindi ka na limitado ng dating paniniwala. Mas lumalawak ang future mo. Kung dati iisa lang ang direksyon kasi akala mo hanggang doon ka lang, ngayon nagiging unlimited ang possibilities. Isipin mo dalawang tao na parehong gustong mag-business. Si person A, iniisip agad, hindi ako para dito, walang bibili, hindi ako marunong. Kaya kahit may ideya siya, hindi niya sinubukan. Si person B, dati rin may ganitong takot, pero na-realize niya, wala namang ipinanganak na marunong agad. Lahat natututo, kaya sinubukan niya. Nagkamali, natuto, at unti-unting nagtagumpay. Ano ang pinagkaiba? Hindi skills sa simula, kundi paniniwala. Ang mahalagang tandaan, ang mga limiting beliefs ay parang lumang software na na-install sa'yo ng paligid. Magulang, guro, society. Pero ikaw ang may kapangyarihang mag-update at magpalit ng bagong version ng sarili mong isipan. Kaya kung gusto mong i-upgrade ang utak mo, hindi sapat ang dagdag knowledge o skills. Kailangan mo ring ayusin ang mismong operating system at nagsisimula ito sa pag-rewrite ng limiting beliefs. Number 7, pagkuha ng nature exposure. Kung iisipin mo, karamihan sa atin ngayon, halos buong araw nakakulong sa loob ng bahay, opisina o eskwelahan. Gigising tayo, harap agad sa cellphone, pupunta sa trabaho na nasa loob ng building, tapos uuwi rin sa bahay na nasa loob lang ulit ng 4 na sulok. Bihira na lang tayo makakita ng puno, makarinig ng huni ng ibon, o maramdaman ng simoy ng hangin. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan ng tao, libu-libong taon tayong nakatira sa tabi ng kagubatan, bukirin, ilog at dagat. Ang katawan at utak natin ay dinisenyo para may koneksyon sa kalikasan. Kaya hindi nakakapagtaka na kapag laging artificial environment ang paligid natin, ibig kong sabihin, fluorescent lights ang nakikita natin, concrete walls, screen time, unti-unti tayong nagiging stressed, anxious at mentally drained. Ano ang epekto ng nature exposure sa utak? Una, binababa nito ang stress hormones. Ikalawa, nagpapalakas ng focus at memory. Ikatlo, nagbibigay ng sense of calm
at perspective. Isipin mo na buong araw ang nasa computer. Deadline dito, notification doon, at parang laging mabigat ang pakiramdam. Pero nung naglakad ka sa park o tumambay ka lang sa tabi ng dagat, biglang parang gumaan ang loob mo. Hindi naman nawala ang problema, pero naging mas malinaw at mas kaya mong i-handle. O kaya isipin mo nung bata ka, nung naglalaro ka sa labas, tumatakbo sa kalsada o umaakyat sa puno, hindi mo iniisip kung gaano ka productive. Pero ramdam mo ang saya at freedom. Iyon ang natural na epekto ng nature sa tao. Paano mo maa-apply ito kahit busy ka? Kahit 10 to 15 minutes lang sa umaga o hapon para maglakad sa labas, malaking tulong na. Kung hindi ka makalabas palagi, maglagay ka ng halaman sa kwarto o buksan ang bintana mo para pumasok ang araw. Kung may chance, mag-hiking, pumunta sa tabing dagat o mag-camping, parang full recharge sa utak at katawan. Kapag lumabas ka, i-off ang phone kahit sandali, pakinggan ang huni ng ibon, pansinin ang hangin at damhin ang paligid. Bakit mahalaga ito sa brain upgrade? Kasi sa panahon ngayon, ang dami ng artificial stimulants na kumakain sa isip natin. Social media, trabaho, stress. Pero ang utak mo, may natural na pangangailangan sa green environment para ma-reset at lumakas ulit. Kaya kung gusto mong mas malinaw ang isip, mas mababa ang stress at mas grounded ang pakiramdam mo, hindi mo kailangan ng mamahaling gadget o supplement. Minsan, ang kailangan mo lang ay lumabas, maglakad at muling makipagkonekta sa kalikasan. Ang totoong brain upgrade minsan hindi nakukuha sa high-tech solutions, kundi sa pagbabalik sa simpleng ugat ng pagkatao natin, ang relasyon natin sa kalikasan. Number 8. Paglinang ng emotional intelligence. Marami sa atin lumaki na iniisip na ang pinakamahalaga sa buhay ay mataas na IQ. Pinagbasihan kung gaano ka katalino sa academics, gaano ka kagaling sa logic, o gaano ka kabihasa sa problem solving. Pero habang tumatagal, napapansin natin na hindi lang pala talino ang sukatan ng tagumpay o kasiyahan. Maraming tao ang sobrang talino, pero hirap sa relasyon, madaling may stress, o hindi makontrol ang emosyon. Dito pumapasok ang emotional intelligence. Ano ba ang EQ o emotional quotient? Ang emotional quotient ay kakayahan mong kilalanin, unawain at kontrolin ang emosyon mo, pati na rin ang emosyon ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagiging madrama o emotional. Ito ay tungkol sa paggamit ng emosyon sa paraang nakakatulong, hindi nakakasira. May 4 na haligi ang EQ. Una, self-awareness. Ikalawa, self-regulation. Ikatlo, empathy. Ika-4, social skills. Isipin mo nasa opisina ka. Biglang may kasamahan kang nagkamali sa project at naapektuhan ka rin. Kung wala kang EQ, baka automatic ang reaction mo. Sisigaw ka, magagalit, o magiging passive-aggressive. Pero kung mataas ang EQ mo, hihinga ka muna ng malalim, tatansyahin ang nararamdaman mo at kakausapin siya ng maayos. Ang resulta, hindi lang nasolusyonan ang problema, kundi napanatili rin ang magandang relasyon. Sa pamilya rin, kung may kaaway ka, imbis na dagdagan ng init ng ulo, natututo kang intindihin kung saan siya nanggagaling. Minsan pala hindi talaga ikaw ang issue, kundi may pinagdadaanan siya. Kapag mataas ang EQ mo, mas madaling nagkakaroon ng reconciliation. Bakit mahalaga ang EQ sa brain upgrade? Mas malinaw ang decision making. Kapag hindi ka natatangay ng emosyon, mas objective ka magdesisyon. EQ ang susi sa healthy friendships, pamilya at romantic relationships. Hindi ka basta-basta nauubusan ng pasensya o nagiging pabigat sa iba. Mas mataas ang chance ng tagumpay. Maraming leaders at entrepreneurs hindi lang nakarating sa tuktok dahil sa IQ, kundi dahil marunong silang makitungo sa tao. Paano mo malilinang ang EQ? Una, mag-practice ng self-awareness. Ikalawa, pause bago mag-react. Number 3, makinig ng buo. Ika-4, i-practice ang empathy. Ika-5, mag-manage ng stress. Ang totoo, pwede kang maging sobrang talino, sobrang skilled, pero kung mababa ang EQ mo, laging may sablay. Magkakaproblema ka sa relasyon, sa teamwork, o sa pagpapanatili ng peace of mind. Pero kapag malakas ang EQ mo, mas madali mong na-navigate ang ups and downs ng buhay. Hindi ibig sabihin hindi ka na magkakamali, pero hindi ka rin basta natitinag ng problema. Sa madaling salita, ang emotional intelligence ay parang invisible superpower. Hindi halata,
pero sobrang laki ng epekto sa trabaho, relasyon at personal na kaligayahan. Number 9. Pag-develop ng curiosity mindset. Ang utak ng tao ay likas na gustong matuto, gustong makakita at makaramdam ng bago. Pero habang tumatanda, unti-unti itong nakaka-adapt sa routine, sa comfort zone at sa paulit-ulit na karanasan. Dahil dito, nagiging automatic ang pag-iisip. At minsan, hindi natin namamalayan na limitado na pala ang paraan natin ng pagtingin sa mundo. Ang curiosity mindset ay ang desisyon mong muling buhayin ang likas na gana ng utak na mag-explore at magtanong. Hindi ito simpleng paghahanap ng impormasyon. Ito ay isang mindset kung saan bukas ang isip sa bago, sa hindi inaasahan at sa posibilidad na kahit mali o failure, may natutunan ka. Kapag active ang curiosity, nagiging parang muscles ang utak na laging naghahanap ng patterns, naghihimay ng ideya at nagkakabit-kabit ng konsepto na dati ay hiwalay-hiwalay lang. Ang isang curious mind ay hindi natatakot sa uncertainty. Imbis na takot o ma-stress sa hindi alam, nagiging excited ito sa oportunidad na tuklasin, suriin at maintindihan ang bago. Ito ang nagpuproduce ng intrinsic motivation na natural at sustainable kasi hindi nakabase sa reward o approval ng iba. Ang utak ay gumagana ng mas malalim, mas connected at mas alert sa detalye. Sa proseso ng pagiging curious, lumalaki ang kakayahan ng utak na mag-analyze at mag-synthesize ng impormasyon. Ang simpleng tanong ay nagiging pinto sa mas malalim na insight. Unti-unti, nagiging likas na habit ang pagtatanong, pag-evaluate at pag-eksperimento sa bawat sitwasyon. Hindi lang basta natututo ang utak, kundi nagiging flexible ito, mas adaptable sa pagbabago at mas resilient sa mga challenges. Ang pag-develop ng curiosity mindset ay hindi lamang tungkol sa intellectual growth. Nagpapalakas rin ito ng emotional at psychological resilience dahil natututo ang utak na harapin ang unknown nang hindi agad natitinag at natututo ring mag-adjust sa complexity ng mundo. Habang lumalalim ang curiosity, nagiging mas aware ka sa koneksyon ng mga bagay-bagay, sa patterns na dati ay hindi mo nakikita at sa posibilidad na ang bawat karanasan, kahit simple, ay may daladalang aral o bagong insight. Sa huli, ang pagiging curious ay isang uri ng empowerment. Binibigyan mo ang utak mo ng permission na lumawak, matuto ng walang limitasyon, at mas maging engaged sa bawat aspeto ng buhay. Ito ay hindi instant na pagbabago. Isa itong patuloy na proseso, isang lifestyle na nagpapalakas sa utak mo na hindi lang reactive, kundi proactive. Hindi lang tumatanggap ng impormasyon, kundi actively naghahanap, nag-a-analyze at nagkakalikha ng bagong pananaw.